Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Siyempre, pakiran naman po yung nakalimutan tayo. Yeah. Yan. Mapapanood at mapapakinggan kami sa aming news website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin po tayo via DWIC 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe. Share and comment. Tayo po ay napapanood nationwide sa buong mundo sa Digital Free TV, Aliw 20 Channel 23 at DWIC News TV at meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23 at DWIC News TV. So, Radio TV na pala tayo. Yes. Oo nga, Kuya Jerry. By the way, ano ngayon? January. So, Happy New Year. Happy Three Kings ba? Happy Three Kings. Happy Epiphany. Depende kung ano yung appreciation. Catholic o any kind of denomination. Tsaka pinabati ko nga pala na nanonood sa atin ng live ang aking panganay na si Mikaela Fermin at ang aking butihing kabiyak na si Ethel Pestaño na nanonood live sa labas ng bansa. Hi din po sa ating Grandmaster of Masons in the Philippine Jurisdiction. Siyempre si Grandmaster. Most worshipful Ariel T. Kayanan. Okay. So, without any further ado, hindi ko na kailangan na i-describe to kasi pagka dinescribe natin, Kuya Jopi, mauubos yung oras natin sa program. So, without further ado, Colonel Ariel Quirubin. Yun. Magandang gabi po, Colonel. Yeah, magandang gabi sa inyo, Jerry and Joffy. No? Magandang gabi po sa lahat ng mga sumusubaybay ng programa ninyo. Siguro, diretso na tayo. Sige, Happy New Year na rin. Lahat na lang. Yes. Kuya Ariel, kasi kapatiran para sa bayan to. Kasi si Ariel Quirubin is kuyang din natin. Yes, in Masonry. Sa Mason. Sino po ba si Kuya Ariel Quirubin? Well, ang isa lang naman ang pwede nilang masabi sa yung Ariel Quirubin kasi mahilig siya sa gera. Yun yung nila kasi yun ang reason din na nung pumasok ako sa PMA. Tinatanong nila, ano ba na nakusunadahan mo, bakit pumasok ka ng PMA? Well, ang totoo niyan I was a student activist. I was member of the Samahan Demokratikong Kabataan. SDK. Ito yung counterpart naman ng KM. LFS, may ganun League of Filipino Students. Ito naman sa University Belt, no? mga Social Democrats, mga Opo. So, when martial law was declared, I was a student activist. So, blacklisted ako. Kumuha ako na entrance exam sa PMA and I luckily passed. No? I was the youngest in the class. I entered PMA April 1, 1973, yung reception namin. Tanda pa. Graduation namin is April 16. So, pinagraduate ako na maaga kasi direct from high school. Yan yung buhay na Ariel Quirubin. At nung graduate ako, sabi nila, bakit ko raw pinili yung Philippine Navy? Pwede naman akong sumali sa Philippine Constabulary. Constabulary pa nun. Wala pa po yung PC pa nun PC. Okay. Yun yung first choice kamo ng lahat ng mga graduate kasi aywan ko wala naman na yung PC pero wala kang isang taon mayaman ka na. Ganun ba? Sa kaalaman po ng lahat sa mga bago po na mga millennials na aking mga kabilang ang PC po yung mga brown na uniforme nung araw ng mga kapulisan. Tama so, police yun. Police po ba? Tama po ba, sir? Yun ang pinanggalingan ng... actually, meron na tayong police. No? Yung Philippine Constabulary was part of the armed forces then. Ano yan? 4 ang branch of service nila kasi
Army, Air Force, Navy, and then Philippine Constabulary. Oh, okay. Hiniwalay nila yung constabulary at noong una, di ba, PCINP, yan. Opo. Yes po. Philippine Constabulary Integrated National, National Police. Police. Nag-transition na siya sa PNP. Yun. Philippine National 99. Yun po yung kulay brown. Yun po yung napapanood natin mga kamillennials. Yung kulay brown po na uniform, yun po yun. Pero si Kuya Ariel siguro as a military man, alam ko, nabalitaan ko na nagkaroon kayo ng Medal of Valor. Paano Wow. niyo po na-earn yun? At saka ano po ba yung Medal of Valor? What makes it a distinguished from any other ordinary soldier? Yung Medal of Valor kasi, it's the highest award, no? Oh. Being given to the members of the armed forces for gallantry in action, Okay. beyond the call of duty, intrepidity beyond the call of duty. Meaning, you should be a stand out, no? Hindi ka pagka sa encuentro, you are above the rest. Nag-iisa ka lang, katangi-tangi ka lang na nagpakita ng katapangan, no? Sino po nag-award nun na Colonel? Ang nagbibigay ng award dyan is yung no less than the president. Oh, President of the Philippines. Panahon ni... President. Panahon daw ni... Well, nakuha ko ito nung all-out war noong 2000. Ang presidente noon was President Joseph Estrada. And then, he was ousted. Yes po. Pumalit si PGMA. So, si PGMA Opo. nagbigay sa akin itong award. Kaya kung minsan pag nagkikita kami, Ariel, my first medalist of valor. Wow. That's why I call him my hero. Ooh. Pero magkaibigan kami. Okay po. Siguro in your, sabihin natin, buhay as a military man, there were times siguro na, syempre, you encounter war or you encounter insurgencies and all kinds of criminals. And sometimes you end up, sabi nga nila, parang you were declared in one time of your life na dead before. What is this story behind this? Yan. Parang you were declared dead. Alam mo, Kuya, alam ninyo, Gusto naming makita yun. Yan. Kuya Ariel, tingin tayo sa camera. sabi Yan, ko para nga, I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field fighting all the armed groups in the Philippines in actual combat. But hindi rin natin maitago na I was twice jailed, twice given amnesty, Wow. experience being brought to the morgue. I was clinically dead, fighting for what I believed was right. So, finally, noong 2016, the Armed Opo. Forces came out with an article, yung Civil Relations Service. Opo. Sabi nila, Colonel Ariel Kerbin is acclaimed as the most bemedaled officer in the history of the Armed Forces, earning Wow. practically all the awards the Armed Forces could give. So, alam ba ninyo na pumunta kaagad ako sa Camp Aguinaldo para i-validate kasi nasanay tayo ng negative publicity. Oh. Kasi, yeah. di ba, Opo. tayo, reformist tayo. Sabi ko, ito ba galing talaga sa inyo? Yes, sir. Yung write-up, yan, totoo ho yan. Sabi ni General Joey Kakilala. Ano rin to? Kuyang din. Mason din. Opo. Ano siya. So sabi niya, yes, sir. Winnershop nila yan At ikaw nga yung lumabas na ganyan, the most decorated Filipino soldier. Pero bakit lang ninyo nilabas ngayon? Sir, timing lang po kasi would you believe na Yes, pagka inilabas natin to early on, wala pang military reforms, di nagsusunuran lahat yung nag-iidolo sa inyo dahil wala na mga junior officers, no? Kasi you were a former rebel, reformist. So yun po yung Ariel Kerbin. Oh. Kung titignan ninyo, nakalaban ko lahat, katangi-tangi na nakalaban ko lahat. CPP, NPA, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. No? But my most formidable enemy was the armed forces. Itself, yung mismong AFP. Yes. And ang last na accomplishment, of course, was when I led the neutralization of Abu Sabaya in Cebuco in 2002. Opo.
That was the last ano. Pero ang dami nating ano. Kahit dyan nung nag-umpisa ko, dyan sa Bataan, kami yung nakadalik noon kay Jesse Rafael, yung CPP-NPA. Lumipat tayo ng Palawan. Halos lahat ng mga rebelde sa Palawan, ubos natin. Aray ko. Ubus pa. No, maraming mga kwento ba na it's really worth parang very classic. Yes. Yung meron doon rebelde sa Southern Palawan. Commander Raquel Carrion ang pangalan niya. Pinasabog niya, inambush niya yung Puerto Real bus, killing 6, no? Sinunog niya. Opo. Di hinanap siya, hinabol-habol siya ng Philippine Constabulary, hindi siya napuruhan. Okay. Namatay yung aide niya, gumanti. Pinasabog niya yung Palawan Electric Cooperative for 2 months. No? 2 months. 2 months, hinabol-habol siya. Nag-pull out ng isang unit ng Marine sa Zamboanga para mag-augment ng Marine sa Southern Palawan. Opo. Dumating yung Ariel Carubin ng July 22, 1988. Yeah. Okay. July 24, dala-dala ko na yung bangkay ng Commander Raquel Carrion at saka nung aide niya, diniposito ko doon sa munisipyo ng Brooks Point. Wow. Wow. Imagine, 2 months na inabol-habol nila, dumating 2 days na lang yung pala. Ariel Carrion, 2 days lang. 2 days lang. Pero Kuya Ariel, okay lang po ba matanong, ilan na po ba yung doang bala sa inyo? Well, ito yung, sabi ko nga, Kasi you were declared dead, sabi niyo po. So, siyempre, may dumaang bala. Or... nung namatay tayo, I had 67 shrapnel wounds. No? Wow. Sumabog yung pancreas natin, Grabe. yung portion ng left lobe ng liver and 6 feet sa small intestines natin, pinutol yan. Wow. I was operated on for 13 hours by 3 sets of doctors. Wow. Nung nung finally, kasi nakaregister sa akin, patay ako. Opo. Nung nadala ako sa morgue at nilipat na sa AFP Medical Center, Opo. nasa surgical intensive care unit ako. Opo. Pag nung humapdi yung tiyan ko na ganyan, sabi ko, buhay yata ako. So, habang tinitit ako na ganyan, slowly, binuksan ko yung mata ko. At first, blurry siya. Pero sa harap ko, yung mukha kagad ang ganda naman nito. Mukhang anghel kasi nagkiklir na ganyan. Opo. Nakaputi siya na robe. Opo. Ang dasal ko, kuya, sabi ko, Lord, thank you very much kasi I'm a mortal sinner. Pero tinanggap ninyo ako sa heaven. I thought I was in heaven. Yung palang nasa harap ko na doktora. Doktor pala yan, doktora. Doktora pala. She became my first wife. Wow! Ang galing. Yung pala yung istorya. Ang galing. So, clinically declared po kayo talaga, sir? Yes. Wow. Ito, na-find out ko. Kaya pwede ko siguro banggitin naman yung mga pangalan nila. Oo naman po. Opo. December 23, before Christmas ng 2023, somebody texted me. Sabi niya, Sir, I was a former military surgeon. May I call? Sabi niya. Okay. So, tinawagan ko. Ako tumawag kasi Opo. nagpakilala siya. Sir, ako po si Vice Mayor Marion Andres po na Marikina. Dati po akong doktor. Ang alam ko, kasi papasko, baka magsusulisit kasi San Miguel. No? Nasa San Miguel po kayo po. Opo. Di akala ko, sabi niya, sir, hindi po. Wala po akong request na hihingin. Pero meron po akong personal na sasabihin sa inyo na gusto ko lang po ako mismo makapagkwento sa inyo. Ano naman to, Doc? Sabi ko. Alam mo ba ninyo, isa po ako na naglalagay nung IB nung nasa Bilu na kayo. Anong kalagayan ko nun? Sir, to be honest, dilated po yung pupils ninyo. Ano yung ibig sabihin nun? Sir, patay po kayo. Nagbabakasakali lang kami. So makikita nyo yung cut down. Marami kong cut down. Hindi ko lang maitaas na yan. Pero dito, dyan, sa paa, lahat. Sharp nail po yun. Binuksan nila. Kinat lang nila. Kinat nila para makakuha sila ng vein na pwedeng pasakan ng tube ba. Kasi they have transfused 23 units of blood. Wow. Tinanong ko sa kanila kung i-ano natin sa ilang litro. Sir, 11
Liters. 0.5 liters Wow. Dami nun. Ang dami. of blood. Yan ang naisalin sa akin doon sa 13 hours na pag-opera nila sa akin. Grabe, grabe. Yeah, pero hindi napos doon, kuya. Opo. Yes, sir. With all my wounds still fresh, I escaped from the hospital to live a life of a fugitive. I was in hiding. I had a reward of 500,000. What? Oh. So would you believe yung buhay ko? May Saan nyo nakuha yun na Kuya Ariel yung sharp nail? Sabi nyo kasi parang grenade yun eh. Hindi, ganito na Opo. If you don't mind, alam opo. ninyo nung may nanawagan na mag-take over na yung military. Opo. Alam mo, ang sabi ko, that chapter of my life na pinagdaanan ko brought me bitter lessons. Yung 2 beses kong pagkakakulong, 2 beses kong binigyan ng amnesty, it brought me bitter lessons. Bakit kamo? Yung animosity ba that was created from soldiers fighting each other during that time took many years to heal. So, ako, yung binabaril ko na piloto ng Sikorsky was my friend. Wow. Ako naman, nung nag-release siya ng rocket na ganyan from a Sikorsky helicopter gunship dyan sa White Plains, hindi niya alam na ako pala yung kaibigan niya. Opo. And kita mo may mga kaibigan ako na naputulan ng kamay, naputulan ng paa. Every time na ma-remember nila yung nangyari na yon noong mga kapanahunan na very traumatic. Oh. Kaya ang hirap mong pag-away-awayin uli. Itong mga men in uniform. Grabe. And then, hindi kayo talaga fully healed. Kailangan ko umalis kasi you have to escape. Parang ganun. No, I have to continue I have to continue my cause. Kasi I believe na kung nasa loob lang ako ng ospital, nasa loob ako ng kulungan at that time, hindi ko Tama po. alam mo yung I wanted to pursue yung advocacy ko na at that time kasi the government was perceived to be left-leaning. Kaya kami na mga junior officers noon, ang dali lang nila na-recruit kasi why? Maalala nyo yung nangyari sa Indonesia, di ba? Kung saan yung mga generals nila pinatay ng mga komunista. Opo. Itinapon doon sa balloon doon sa kampo ng Air Force. Yes. Kaya nag-umalma si General Suharto. Oh. Diba? Si General Suharto led a Marine Brigade para linisan niya lahat yung then he took over. Yun yung kwento noon. Kaya ang dali lang sa amin noong mga panahon na yon na i-recruit nila kasi meron talaga kami nakikita na at that time, di ba, yung mga kabinete, Yes. Tapos nirelease nila si Joe Masison, yan. Kuya Ariel, ano po ba yung guiding principle nyo that makes you right now, Ariel Querubin? You know If you don't mind me sharing it to the public. Yes. Nung graduate ako sa PMA, Opo. class 79, no? Yan. Opo. Matapat class. Para at least klaro na meron ako nagustuhan na isang passage ba na I didn't know it was a Bible passage but gusto ko ito na maging guiding principle ko. So I put that in my yearbook. Ang nakalagay doon, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor than silver and gold. Later on, I found out it was Proverbs chapter 22 verse 1. Hindi ko nga kinote yung sa it's just a praise. Yearbook kasi hindi naman tayo masyadong hindi man relihiyoso. Yes po. Time, di ba? Pero ngayon napaka-relihiyoso ko na kasi. Yan pa rin po ba yung guiding principle niya even up to now? Until now, sabi ko 45 years ago, no? Ang tagal na. Tagal na nun. And up to now, Yes po. I have maintained a good name. Wala po akong ni isang bahid ng kahit anong katiwalian sa serbisyo noon. Ano ko lang talaga, no? Ang gera lang talaga hilig ko. So,
Yan yung dahilan na bakit kamo lahat ng armadong grupo nakalaban ko. Soldiering is the only thing I know I can do best. Sir, matanong ko lang po, stricto po ba nung panahon ng mga dekada 90 o 80 si Colonel Ariel Querubin? Ano tayo, no? Depende sa tingin niyo. Ngayon na nakaka-smile tayo. Noong panahon na yan, kasi pag na-interview ko nakasimangot daw ako, parang iba yung mukha ko na ano. Opo. Kasi paano naman ako ngingiti o bakit namatayan ako ng tao. Yun. Namatay din ako ng nakapa natin Pilipino. Oo. Di ba ang sakit po para sa akin na Yes. tayo naglalaban every time na na ma-interview ko noon. Yan ang ko na akala mo napaka-stricto, tapang. Pero yun yung time ba na nalulungkot ka sa nangyayari na namatayan ka ng mga malalapit sa iyo, nasa tabi mo, namamatay. Tapos nakapatay ka rin ng kapwa mo Pilipino, na later on nalaman mo na kapwa mo Pilipino na meron din siyang pinaglalaban. Yes. Na nakakalungkot lang na later on Magkaiba lang kayo ng pamatayan. We have common issues ba? Yes. Methodology lang ang nabago. Yes, that's correct. Ang sama lang na ngayon nalaman natin, sabi ko nga the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance, aided by a well-disciplined man in uniform. So sabi ko, eto mga to nagre-rebelde, may dahilan. Kasi nandyan yung corruption, nandyan yung mga issues, di ba, na corruption, non-delivery of basic services, social injustice, police brutalities, military abuses, unemployment, diba? Poverty, ang daming Kaya nga sabi ko, dapat nagkakaisa tayo para i-address yung problema na yan. Hindi tayo yung nag-aaway-aaway. Kaya sabi ko, ang panawagan ko sa mga armadong grupo nga I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field fighting all the armed groups in the Philippines, and while in jail twice, given amnesty twice, fighting for what I believe was right. Why can't we all sit down, talk, settle all our differences, Yes. end all these armed struggles? Because if we remain fighting each other, we will never progress. I tell you, you take it from me, we will never progress. No. Etong maganda, Kuya Ariel, kasi sabi mo kasi kanina from military, napasok kayo ng corporate world. Pag-usapan naman natin after we have a break. 7:25 po na gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama pa rin natin ang ating guest, Colonel Ariel Querubin. May tanong kaya ta, Kuya Jopi? Kanina kasi nagbasa ako ng mga messages, may nagtanong din dito, si J.R. Masinsap, Cabanatuan City, tinatanong po niya, ano daw po yung naging buhay niyo po nung kayo po ay nakulong? Alam ninyo, yung pagkakakulong ko, yung condition kasi doon, mas matindi yung condition nung nasa field ako. Pero ang masakit dito, hindi man ako masyado yung nag-suffer ba, but it was really my family who suffered, Kasi nasa mahirap mo na yung ma-curtail ba yung freedom mo, kasi would you believe ako lang siguro yung isang detainee at that time na every time na nag-smile, I have to be transferred from one detention facility to another. 5 detention facilities. Grabe. Smile lang. Pagkita nila ako na nangumiti, lilipat na naman nila ako kasi. Bakit daw po? Ano po? Well, may history ko na nasa, with all my wounds still fresh. Tumakas nga ako sa ospital kasi kaya ang tingin nila sa akin, tatakas na naman yan. Kung nakangiti siya, ibig sabihin, May plano. May plano. hindi, maaring nakuha na naman niya yung simpatsya ng mga gwardiya niya, lahat. Ganun ang nila. Grabe. Every time na nakita nila na komportable tayo, ililipat na naman ako. Ang kawawa talaga yung mga pamilya ko, especially yung mga bata, kasi ang liliit ng mga anak ko Etong second life niyo po, Kuya Ariel, kasi masasabi natin second life kasi you were declared Clinically dead.
meron ba kayong napipinto na meron pa kayang ibibigay si Lord na task o mission? Hindi lang para sa inyo, kundi para siguro sa karamihan. Yeah, alam niyo, Kuya, no? I-share ko rin lang sa inyo kasi sabi ko nga, namatay tayo, we were given a new lease on life. Yes. Ilang ulit tayo muntik mamatay at yung mga katabi natin ang kumukuha ng bala para yung bala ba na intended for me, no? Opo. Kung ganyan kasi, ang sabi ko nga nung may nag-interview sa akin Manong, sabi niya, meron ka bang anting-anting? Ang sabi ko alam mo boy, wala akong nananalig lang ako sa mahal nating Panginoon. At kung I am spared from all this, baka naman meron siyang gusto pang paggawa para sa atin. Yes. Kasi ito yung actualization ba or ano? Opo. Na nung nag-join na ako ng corporate, namatay yung 7 na Marines sa Cebu. Opo. Di ngayon, sabi nung boss ko, Ariel, puntahan natin. Bisitahin natin yung mga namatay. Hindi ko na rin siguro itatago sino yung boss ko. Si Mr. Ramon Ang. Okay. RSA. So ngayon, pagdating niya, meron siyang inilagay sa bulsa ko na parang alam ko tissue. Inikot namin yung mga yung mga namatay na May 2 ron nakabaong na hindi nabuksan. Sabi niya, Iha, nung buhay yung mister mo, magkano yung panapadala sa'yo at ngayon namatay siya, magkano naman ang tatanggapin ninyo? Ay, sir, hindi ko po siya, mister. Kapatid ko po siya at yun yung pinapaaral niya. Okay. Dami. Ang sabi pagka wala pagka may financial and property accountability, kung malinis naman, wala lahat, 75% daw. Pero nung buhay po siya, ang pagkakasabi sa amin, halos lahat ng sweldo niya, pinapadala niya sa amin kasi pinapaaral niya yung mga kapatid ko. Okay. Alam mo, tumalikod si boss, sabi niya, Ariel, bigyan mo sila ng tigpa 500,000. At that time, 150 lang ang binibigay na Malacanang sa mga casualty. Would you believe? 500,000, no? Di ngayon, umalis na siya. Sabi ko doon sa directress, Camille, may pera ka pa dyan. Sir, wala. Wala ako kasi sabi ni boss, bigyan daw ng tigpa 500. 500. Opo. Alam mo, maalala ko yung nilagay dito sa bulsa ko. Pag bukas ko na ganyan, check 10 million. Check. Laki. So, sabi ko, pwede bang papalitan natin into smaller checks para iabot ko na lang yung 500 na na check na Would you believe, lahat ng inaabutan ko, niyayakap ako, umiiyak. Hindi iyak yun ng pagkamatay na kasi natuyo na yun Opo. Kundi iyak ba na first time nila makahawak ng ganong kalaking pera. Yan? May naiwan na 6.5. Ibinigay ko yung 6.5 million kasi tinawagan ko si boss. Sabi niya, boss, anong gagawin ko sa naiwan na 6.5? Bahala ka na. Oy, sabi ko, kung gago lang yung Ariel Kerubin, bahala ka na. Parang balato ko lang, binulsa ko na. Ibinigay ko yon sa Marine Assistance System. Kay ang commandant nun was Major General Rusty Guerrero. Inabot ko yung 6.5. Wow. Ngayon, ang tingin ko, malaki-laki na yan. Kasi ginawa yata nilang corporate account, so malaking interest naman sa Fast forward, namatay yung 19 na Special Forces sa Basilan. The same thing. Ganun na naman ang pinamigay. Ngayon, nung nag-usap-usap kami, nung team namin, sabi nung foundation, sir, pwede ba natin liitan yung pinamimigay kasi hindi lang naman ng in uniform ang nabibigyan natin ng corporate social responsibility natin. Instead na nangyari yung Marawi siege kung saan 166 yung namatay. Di pinatawag ako ni boss. Sabi niya, Ariel, anong nangyari dun sa mga binigyan natin ng financial assistance? Sabi ko, boss, yung una, nung binigay natin, bumili siya ng motor, nilagyan ng sidecar, nag-tricycle. Pero nung naluma, balik din sila sa paghihirap. Yung iba, naging one-day millionaire.
Paglabas pa lang, Allah. Sinunog na yung ano, ginastos. So, anong tingin mo na ano? Boss, sabi ko, tama talaga yung nasa Biblia nun eh. Don't give them fish, teach them how to fish. Yes, Yun. that's correct. So, sabi niya, sige, mag-usap kayo ng taga-foundation. Bigyan natin sila ng tig to 2 million na startup para sa negosyo. Would you believe, no? Negosyo ang binigay. Nag-train namin yung mga dependents ng mga nagpa-seminar kami doon sa baba ng Kapaginaldo. Yung nga pa-retire na mga generals, sumali rin sila. Sabi nila, sir, sama ba kami? O hindi kayo kasama doon sa 2 million. May sarili kayong retirement pay. Yes. Ninyo. So, trabaho ang binigay sa kanila. Oh. Ngayon, Galing. every time na pag may malugi, kasi branded yung binibenta, yung animal feeds for example, yung pandesal noon, nag-intervene yung mga tao namin para iayos yung nila. Kasi hindi naman dapat kayo malulugi. Yes, No? yes. Maaring nami-mismanage ninyo. So, bakit ko na ikikwento lahat ito? Kasi Opo. ang tingin ko, ito yung naging purpose ko sa buhay. Ma-share ba yung countless blessings na binigay sa akin ng ating mahal na Panginoon. Binuhay Opo. ako. Ilang beses tayo muntik mamatay. So ano pa ba ang pwede kong maano? Sabi ko, nung ilang ulit ako na muntik mamatay, ang palagi kong dasal, Lord, I still want to serve you. I still want to share your countless blessings. Would you believe, buhay na naman tayo. May Kumbaga, purpose ginagawa kayong channel of Yes. blessings from the Yeah. Lord. Yes, yes. Kasi I am so blessed, no? Would you Yes. believe, when I got out of service, I don't own any house. I cannot even buy, no? A brand new car. Kinorek ako na anak ko sa, Dad, sabi niya, nakita ko yung salin mo. You can buy, a brand new Vios. Oh. Pero, brand new Vios, ang point ko lang, kaya ako kinikwento na ganun, para masabi lang na, wala ako nung umpisa, wala. Yung pinanggalingan ko talagang walang-wala kasi malinis tayo ng nungkulan, malinis tayo nagserbisyo. Nag-retire ako, wala akong pabaon. When I got out of service. Correct. No, nag-retire po kayo, kasi colonel Yeah, I was deemed resigned when I filed for my certificate of candidacy. I would have been the first general in the class, no? I was already a brigade commander in Marawi. Opo. Di ba? 1 linggo, 2 linggo, lalabas na yung promotion ko. Oo. But I chose to leave my comfort zone and take the cudgels for my officers and men. So I was jailed 4.5 years. I lost a promising military career, but you look how God is so good. No? He took away my freedom for me to realize that career is not everything in life. Yes. I have 7 children to take care of. No, prepare for the complexities of life. Yes. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my children. Oh. So finally, when I got out, would you believe, binigyan ako ng award, ng no less than the Foundation of Chief Justice Puno sa Manila Hotel. Yes. Ulirang ama. Ganda naman. Di ba? Wow, an absentee father. Finally, yun pala yung plano ni Lord para sa akin. I didn't make it as a general, but when I preside over a meeting, in front of me are all Generals. 4-star generals, 3-star generals, 2-star brigadier generals, and their presiding officer is a Colonel Ariel Kerubin. Look how God is so good. Wow. And how is your life naman sa corporate world na ngayon? Siyempre, ngayon, retire na po ba kayo? O Yes. still in the corporate world? No, I retired as vice president, no, Apo. for special concerns. Yeah, sabi ko nga, my life drastically changed for the better. Kasi would you imagine nga yung pinanggalingan mo ganon, tapos ngayon hindi naman tayo greedy. Mababaw naman ang kaligayahan natin. Nung lahat ng needs ko okay na, I think it's time to go back to being a public servant. Kasi if finally I was able to catch up with my children and became a responsible father to them, why can't I offer myself now? And
and be a responsible father to our countrymen, to our nation. Yes. Ano naman ang niyo? Anything that you will advise sa mga newbies natin sa military, both police and sa Armed Forces of the Philippines? Pero bago niyo po para masundan yung footsteps ni Ariel. Ganun pa rin, no? Ang lagi ko sinasabi sa kanila, maintain a good name. Maintain a good name. And when you are given a job, no, do what is right and do it your best. Palagi yan ganyan. If you get fixated, like in my case, for example, marami ko mga contemporaries noon na they got fixated sa gusto nila mag-general sila. Nasisira yung kanilang diskarte kasi ano sila yun ang gusto nila na mangyari. Pero sa akin, ang sabi ko sa kanila, advice ko, when you're given a job, you do what is right and do it your best. Always maintain a good name. Yes. Okay, so time check muna po tayo. 7:45 po ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at andito pa rin po ang ulirang ama. Shoutout lang po kay Roderick Berdon ng Cabanatuan City na nanonood po sa atin ngayong gabi. Okay, congratulations din sa anak ko, si Emil. Natapos niya yung term niya as Master Counselor of Pasig City Chapter number 113 Order of Demolay. Yun. Yan. Okay. Hopefully maging regional master. Okay. Gusto ko rin batiin ng Yes po. Yes po, go ahead. Magandang gabi sa iyo. Iyon. Bilib naman ako sa iyo. Sinusubaybayan mo talaga yung aking regards sa iyo. Yan sa Nueva Ecija. Yes. Okay. Kilalanin naman natin si Kuya Ariel as a family man. Okay. Siyempre, kung successful ka sa military as a person, sa corporate world, successful ka ba sa pamilya mo? Yan. Kasi dapat it carries everything. Talagang di ba? Kwento ko rin lang sa inyo, nung ginawaran ako ng award sa PMA, yung Cavalier Award in the field of private enterprise. So sabi nung mga senior officers, si Ariel, we never doubted you. You're the best in both worlds. Your military life and your civilian life. Kasi yung bested CEOs of big companies. Your military life, you have practically earned all the awards sa Armed Forces. Kung ngayon sana yung pag-interview nila, pwede kong sabihin, sir, sama na niyo yung family life ko. Kasi hopefully this year, all of my children will be professionals. Wow. So, yung ilan po ba? Ito sila. Ito sila. No? Okay. 7, maaring kung ano yung napabayaan natin noon, naging absentee father tayo, finally I was able to catch up with them. Wow. So yung panganay, graduated from Georgetown University, the first Filipino to graduate with a Master's in National Security Law. Wow. From Georgetown University. Of course, he graduated from UP, ang sa undergrad naman niya sa Ateneo before. Nung lawyer po ito. Lawyer siya. Lawyer. Siya yung pinakabata na naging member ng Consultative Commission na nag-review ng Constitution natin together with former Justice Chief Justice Pulo. When he was being recruited sa DND sana na mag-undersecretary, ang sabi ko, nakuha na rin siya ng San Miguel. Wow. He's now the president of Coco Life. Okay. Next to him, graduated from PMA, class 2011. He did this Marine Basic Officers course sa Quantico, Virginia. Anong rank na niya po na ngayon? Ngayon, palabas na rin yung promotion niya na major. Wow. Class ano po? Class 2011. Wow. Nung bumalik siya, he led this force recon team and successfully neutralized 8 Abu Sayyaf in Luok Sulu. Recovered all their firearms. Galing recovered their firearms and body count. Pumunta po si PRRD. Binigyan siya ng Glock na baril na sign. And then later on, na-destino na naman siya ng Marawi, doon sa Marawi siege, kung saan twice wounded siya. Pero ngayon, gusto sana niya magturo sa PMA, gaya ko na biglang na-divert, kinuha siya ng PSG. Close in siya ngayon na security ni PBBM. Wow. Yung pangatlo, presidente naman ng isang kumpanya, subsidiary rin ng Coco Life. No?
Anong course po? Ang course niya is BSIT Entrepreneurship. IT. He IT started naman sa Ateneo Opo. na honors program. Nalulong sa judo kasi Martial artist. ilang beses siya nag-champion sa UAAP. Wow. Judo. Wow. Galing ah. Minaximize niya hanggang 25 years old. Nag-ano pa rin siya, naglalaro ng judo. Pero nawala yung honors program, naging BSIT Entrepreneurship. Tapos, Yung sumunod sa kanya, MD MBA, our only daughter naman. Yun. MD MBA, she's now doing her residency sa Southampton Hospital sa UK. wow. Yeah, next to her is a project manager. Graduated naman management, MI parang alam mo yung mga kurso ngayon, hindi ko naman pero graduate din siya sa Ateneo. Management. Management. Side, oh. Pagkatapos, yung sumunod sa kanya, yung second to the youngest, 5th year sa ECE sa UP. 5th year niya. So, Year na. probably by next year, This year. this year. take ng board Yes. for ECE. Yeah. Electronic Communication Engineer. Yes. Oh. Yung naman bunso is Management Engineering 4th year sa Ateneo. Oh. So, yun yung pwede kong sabihin nga na na ako. Kontento na ako sa buhay ko kasi naayos ko yung serbisyo ko, naayos ko yung corporate life ko, naayos ko yung family life. Kaya, yan po yung Public naman. Ganon eh. handa tayo kung saan tayo Mapunta. dalhin ang ating mahal na Panginoon. Yan. Sa ano naman po? Sa spiritual. Kompleto na natin. Oo, spiritual. Sa spiritual side, ano naman po yung enlightenment nyo? Kung meron man. Ito, hindi na lang natin kasi sabi nga nila pagka pumasok ka sa masonaria kasi, di ba, you're all Yes. Sabi niya, good people, Making good man better. making good man better. Yes, I-relate ko rin lang sa aking buhay naman. Opo. The first time I was jailed, I came out, I was a reformed man, I was a good man. Opo. Nung na-raise na ako sa masonaria ng April 7, 2001, Wow. Kabisado nakulong pa. tayo uli. April 7. Pero ngayon, paglabas ko sa kulungan, I became a better man. Oh. Galing ha? Galing. Not only was I a reformed man, but I was spiritually endowed. You know what? Doon ko nakita ba na natuto tayo na magbasa ng Biblia. Hindi lang yon. Ang sarap ng pakiramdam mo na nung finally I got out, nag-attend kami ng family retreat. Sabi nung facilitator can you please write your darkest moments and happiest moments? Sabi sulat kami. Pinabasa yung anak ko na dahil nakita siguro ng facilitator, isa lang yung Sabi niya doon sa junior ko, hey AJ, can you read what you wrote? Sabi niya, darkest moments when our dad was out there in the field because we don't know if he will come back alive or dead in a casket. Happiest moments when our dad was in jail because anytime we wanted to see him, he was there. Alam mo, yung sa akin, ayaw ko nang basahin kasi parang nahiya ako na kasi Brad, sabi basahin mo naman yung sabi ko, happiest moments when I was out there in the field hugging the limelights. Limelight always in the news, yung late news, di ba? Accomplishments after accomplishments. Sa anak nyo, hindi. I thought it was all, I was doing this for my family, for my children. Only to find out, I was Hindi pala. Mali. I was selfish. Oh. It was all for my personal aggrandizement. So, darkest moments, sabi nga, when I was in jail, when my freedom was curtailed. Pero, yun, magkaiba kami ng pananaw. Pero, you look what happened, Talagang sinadya ng ating mahal na Panginoon na ilagay ako. My life really was carefully planned by the Lord. Yes. Di ba?
na hindi ka na ginawang general pero mas matindi pa sa isang general yung binigay sa'yo. Yes, that's correct. And in fact, yung sa, ano naman po, as a leader, sir, siyempre, leader in the military, leader in the corporate world, and leader in the family. Yeah, you know what? This is I always take care of my man kasi Apo. between, di ba sabi nga nila, mission accomplishment, welfare of our men. Would you believe sometimes when I'm out there in the field, nagseselos yung family ko kasi inuuna ko muna yung mga tao. Hindi ko, ang sabi nga ng misis ko, Dad, hindi mo ba inisip na may iiwan ka na 7 na anak? At sagot ko, Mami, kung ako hindi decisive, hindi ko, ilan na mamamatay na tao ko, yung pamilya nila na magsasuffer. So, hindi ako makasarili, hindi ako, tao, yung welfare ng tao, ang sinaalang-alang natin palagi. Yes. Not, yung pamilya ko, ayaw ko man aminin, pero that was during those times, ha? Kasi Yes. nagbago naman na, no? Opo. Iba na si Kuya Ariel. Yeah, Opo, iba na. opo. Talagang Opo. family First. Family first. Family first. Ngayon, any last message po sa community in general o public in general, Kuya Ariel? Well, naman din, no? Palagi ko pa rin na sinasabi niya na kung tayo, kunwari, sa serbisyo nun, parang sinasabi nun na role model ba o hindi lang, no? Kahit nasa labas ng serbisyo, pwede pa rin tayo maging, mga productive citizens. Hindi lang, alam nyo, sa mga panahon ngayon, dapat nagkakaisa tayo. Yeah. No? Hindi tayo, ni nga posisyon natin sa West Philippines, hindi tayo magkaisa. Dapat nagkakaisa tayo Correct. Diba? Totoo. Dapat nagkakaisa tayo na i-address yung problema ng bansa. Correct. Yan, yung corruption na yan, di ba? Poverty, yung unemployment, pagtulong-tulungan natin yan. Dapat ganun ang pananaw natin, ganun ang natin na, True. na ang bansa natin napakalaki ng potential. Ang lang natin, kailangan lang natin yung mga mahuhusay na mamumuno. Responsive leadership. Oo, tama. Sir, Kuya, matanong na po, saan po ba nagmula ang roots ng mga kerubin? Ang kerubin talaga, ang roots namin is from Kawayan, Ilocos Sur. Ilocano ka? Ilocano. Yeah, Ilocano. Oy. Ilocano. Ngayon, pinanganak lang ako ng Dagupan, no, kasi my father used to work with the treasury of Pangasinan. So, umalis kami ng Lingayen. I was 4 years old. Tapos after that, lumipat kami ng San Fernando kung saan nandun yung mother ko. But our roots, galing talaga siya ng Kawayan, Ilocos Sur. My dad, kerubin yan. Bello kerubin, actually. Bello comes from Santa. Santa Ilocos Sur. Santa Ilocos Sur. Opo. Yung mga Bello, kamag-anak ng mga Belmonte, Berliantes, Bueno, yung mga yan, no? Kaya si Speaker Belmonte, siya naman nagsabi na magkamag-anak tayo. Taga Santa rin siya. My mother naman is Martinez Oliva. Yung Martinez is from Candon, Ilocos Sur. Yung mga Martinez sa Mga Ilocano talaga. Yung Puro Oliva pala naman, talaga. nababago yung Oliva kasi yung lolo ko raw, seafarer. So, ang tingin ko, mukhang galing sa Bicol. Kasi pagdating ko sa Bicol, na-meet ko yung mga Oliva ron, kamukha ng mga tsuhin ko. Okay, so gusto pa natin kausapin pa si Kuya Ariel pero it's already 8 o'clock. So, siguro magpaalam na po tayo. Yes. Oo. Next program po is Pangga Ruth Abaw. Live kasama si Pangga Nika Abaw. Opo, ang inyong lingkod, Kuyang Doc Joppy. At Kuya Jerry Sadsad, kasama natin ating guest, si Kuya Colonel Ariel Kerubin. Magandang gabi, Pilipinas. Babalik po ang kapatiran para sa bayan.